May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Bata pa ako noon, Sir Whisper, nang ikwento sa akin ni Lola ang pinagdaanan niyo noong pinagbubuntis niya si Mama. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jericho, 34 na taong gulang. Tik-tik ang kwento ni Lola. Noong unang beses ko itong narinig kay Lola, patay na ang ilaw sa sala. Kandila lang ang nagsisilbing liwanag. Umuulan sa labas. At bawat patak sa bubong ay parang may kasabay na yabag. Doon niya sinimulan ang kwento. Dalaga pa raw siya noon. Payat, mahaba ang buhok at nakatira sa isang liblib na baryo na halos nilalamon ng palayan at kagubatan. Wala pang kuryente, wala pang sementadong daan. Kapag lumubog ang araw, ang mundo raw nila ay nagiging tahimik. Masyadong tahimik. Noong panahong iyon, buntis na siya. Si Mama ang laman ng kanyang tiyan. Hindi pa halata, pero ramdam na raw niya ang bigat, hindi lang ng bata, kundi ng pakiramdam na parang may matang laging nakamasid. Sabi ng matatanda sa baryo, delikado raw ang buntis kapag gabi, lalo na kapag malapit sa bukid o puno ng balete. May mga nilalang daw na mas naaamoy ang buhay na hindi pa isinisilang. Hindi raw dugo ang habol nila, kundi ang hininga ng sanggol. Isang gabi, napilitang umuwi si Lola ng mag-isa. Galing siya sa bahay ng tiyahin niya. Inabot ng dilim dahil biglang bumuhos ang ulan. Ang daan pauwi ay isang makitid na pilapil sa gitna ng palayan. Walang ilaw, tanging buwan lang na tinatakpan paminsan-minsan ng ulap. Habang naglalakad siya, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang palaka, walang kuliglig, kahit hangin parang natigil. Doon niya narinig ang unang tunog. Isang mahinang tik-tik-tik, parang may tumutulo. Akala niya nung una, ulan lang na bumabagsak sa dahon. Pero habang lumalapit siya sa isang malaking puno sa gilid ng daan, mas nagiging malinaw ang tunog. Hindi ito ulan. Parang dila na tumatama sa bubong, mabagal, paulit-ulit. Naalala niya ang bilin ng nanay niya. Kapag may narinig kang ganon, huwag kang titingala, huwag kang tatakbo, at higit sa lahat, huwag mong hahawakan ang tiyan mo. Pero buntis siya. Instinct ang kumilos. Hinawakan niya ang tiyan niya. At doon niya naramdaman na gumalaw si Mama sa loob. Isang malakas na sipa. Biglang huminto ang tunog. Tahimik ulit ang paligid. Akala niya tapos na. Mali pala. May naamoy siya. Isang amoy na parang bulok na karne na hinaluan ng matamis. Nakakahilo, nakakasuka. Mula sa itaas ng puno, may narinig siyang paggalaw. Hindi dahon, hindi sanga. Parang may gumagapang na mabigat pero maingat. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napatingin siya. Sa itaas ng puno, may aninong nakasabit ng pabaliktad. Mahaba ang buhok, sobrang haba, halos sumasayad sa lupa. Ang katawan ay parang payat na payat, pero ang tiyan, lumobo parang sa buntis. Ngumiti ito. Ngiting hindi kaya ng tao. Hati ang bibig hanggang tenga. At mula roon, dahan-dahang bumaba ang isang mahabang dila. Basaut, nangingintab sa liwanag ng buwan. Aswang. Nanlamig ang buong katawan ni Lola. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Ang tanging gumagalaw lang ay ang tiyan niya. Dahil sa takot ng batang nasa loob, dahan-dahang bumaba ang nilalang. Hindi ito tumalon, hindi rin bumagsak. Parang hangin lang na dumulas pababa. Lumapit ito kay Lola. Napakalapit na halos magdikit ang mukha nila. Naamoy niya ang hininga nito. Mainit, mabaho, bumulong ito. Amoy ko ang anak mo. Hindi gumalaw ang bibig nito, pero malinaw niyang narinig ang boses sa loob ng ulo niya. Napapikit si Lola at nagdasal. Hindi niya alam kung anong dasal ang binigkas niya. Halo-halo,
lahat ng alam niya. Biglang tumahol ang aso sa malayo. Isang mahinang tahol pero sapat. Napaatras ang aswang. Umungol ito parang galit. Bago tuluyang umurong, inilapit nito ang dila sa tiyan ni Lola. Hindi humawak, hindi dumampi. Pero ramdam niya ang lamig. At babalikan kita, bulong nito. Pagmulat ni Lola, mag-isa na siya. Bumalik ang tunog ng kuliglig, bumuhos ulit ang ulan. Parang walang nangyari. Tumakbo siya pa uwi. Hindi na siya lumingon. Akala niya tapos na. Pero sabi ni Lola, hindi raw ganun ang mga aswang. Kapag natikman ka na nila sa pangamoy, hindi ka na nila nakakalimutan. Simula noon, gabi-gabi raw siyang binibisita. Hindi niya nakikita, pero naririnig niya ang tik-tik sa bubong. Minsan, may aninong dumadaan sa bintana. Minsan, may biglang bumibigat sa hangin sa loob ng kwarto. Tuwing madaling araw, nagigising siya dahil sa panaginip. Panaginip na may babaeng walang ulo, karga ang sanggol niya. Kaya raw noong ipinanganak si Mama, nilagyan agad siya ng bawang sa duyan. May itak sa ilalim ng kama at asin sa bawat sulok ng bahay. Pero kahit ganon, may mga gabing bigla raw umiiyak si Mama nang walang dahilan. Titigil lang kapag binubulong ni Lola ang dasal sa tenga niya. Huminto si Lola sa pagkukwento. Tumingin siya sa akin. Hindi lahat ng kwento, sabi niya, ay tapos na. Tinanong ko siya kung bumalik pa raw ba ang aswang. Ngumiti siya, malungkot. Sino bang nagsabing umalis na? Noong gabing iyon, habang na... Sino bang nagsabing umalis na? Noong gabing iyon, habang natutulog ako, may narinig akong mahinang tunog sa bubong. Tik, tik, tik. At bigla akong naalala ang sinabi ni Lola. Kapag buntis ang hinahabol, minsan daw, pati ang dugo ng anak, sinusundan hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi na ako muling tumingin sa kisame. Pero kahit hindi ako tumingin, ramdam ko, may mali sa hangin ng kwarto. Mabigat. Parang may nakadagan sa dibdib ko kahit wala namang humahawak. Ang tunog sa bubong ay hindi na parang patak ng ulan. Masyado itong pantay. Masyadong may pagitan. Parang binibilang ang bawat segundo ng aking paghinga. Tik, tik, tik. Naalala ko ang bilin ni Lola. Kapag narinig mo iyon, huwag kang kikilos. Huwag kang hihinga ng malalim. At huwag kang tatawag ng pansin. Pero may isa pa siyang sinabi noon, halos pabulong lang. Kapag huminto ang tunog, doon ka matakot. Huminto ito. Bigla. Parang may pumutol sa mundo. Nawalan ng kuliglig, nawalan ng ulan, nawalan ng kahit anong ingay. Tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Napakalakas. Parang may ibang nakikinig. May naramdaman akong bahagyang pag-uga sa kama. Hindi galaw ng tao. Parang may dumaan sa ibabaw ng kisame. Mabigat pero maingat. Parang ayaw mag-iwan ng bakas. May naamoy akong pamilyar. Bulok, matamis, nakakahilo. Bumalik sa isip ko ang sinabi ni Lola. Kapag natikman ka na nila sa pangamoy, hindi ka na nila nakakalimutan. Doon ko napagtanto, hindi lang pala si Mama ang sinusundan. Ako rin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakapikit. Parang oras. Parang segundo lang. Hanggang may maramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa noo ko. Hindi hangin ng gabi. Iba. Parang hininga na hindi dapat naroon. May bumulong. Hindi sa tenga ko. Sa loob ng ulo ko. Malaki ka na. Hindi ko namukhaan ang nagsalita. Pero alam ko kung sino. Alam ng katawan ko. Nanlamig ang mga kamay ko. Parang gusto kong sumigaw pero walang tunog na lumabas. Mas malakas ang amoy mo kaysa sa kanya noon. Dugtong ng boses. May naramdaman akong parang buhok na dumampi sa pisngi ko. Basa, mabigat, parang may tumutulo. Tik, tik. Napahawak ako sa kumot.
Gusto kong takpan ang mukha ko pero parang may pumipigil sa mga braso ko. Parang may matang nakatitig sa bawat galaw. Bigla akong naalala ang isang detalye na hindi ko nabanggit kanina. Buntis ako. Hindi ko pa sinasabi kaninuman. Kahit kay mama. Ilang linggo pa lang. Halos hindi pa halata. Pero sigurado ako. Ramdam ko na. At biglang naging malinaw ang lahat. Ang kwento ni Lola. Ang panaginip ni mama nung dalaga pa siya. Ang mga gabing bigla na lang akong nagigising na pawis kahit malamig ang hangin. Hindi pala ito kwento ng nakaraan. Babala pala ito. May naramdaman akong paggalaw sa tiyan ko. Mahina, pero sapat para magpanik ang isip ko. Doon ko nagawang igalaw ang kamay ko kahit nanginginig at inilapit ko sa tiyan ko. Maling desisyon. Tumawa ang boses. Mahina. Paos. Parang nabubulok ang lalamunan. Salamat, sabi nito. Biglang bumigat ang hangin. Parang may yumakap sa akin. Hindi ng braso, kundi ng anino. Ramdam ko ang lamig na dumikit sa balat ko. Parang hamog na galing sa bangkay. At saka, sa malayo, may tumahol na aso. Isang tahol lang. Mahina. Pero sapat. Biglang nawala ang bigat. Bumalik ang tunog ng hangin. Bumalik ang kuliglig. Parang may humatak palayo sa kung anong nasa kwarto ko. Nakapaghinga ako. Malalim. Masakit ang dibdib ko sa takot. Kinabukasan, hindi ako natulog ulit. Pumunta ako kay Lola. Tahimik siyang nakaupo sa silya. Parang alam na niya kung bakit ako nandoon. Hindi na ako nagtanong. Hindi na niya kailangan magpaliwanag. Tumingin lang siya sa tiyan ko. At tumango. Kaya pala, sabi niya. Bumalik na naman. Tinanong ko siya kung may paraan pa bang tapusin ito. Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa kisame ng bahay niya. Walang tinatapos ang aswang, sabi niya. May hinihintay lang noong gabing iyon. Natulog ako sa bahay ni Lola. May bawang sa bawat bintana. May asin sa sahig. May itak sa ilalim ng kama. Pero alam kong hindi iyon sapat. Dahil kung totoo ang sinabi niya na ang hinahabol ay hindi lang isang bata kundi ang lahi, hindi na ito kwento ng takot. Pamana na ito. At sa tuwing maririnig ko ang tik-tik-tik, alam kong may nagbibilang, hindi ng oras, kundi ng henerasyon. At ngayong gabi, ikaw, nakikinig ka pa ba? At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.